So, kwento ko na nga, no? Kasi kahapon, di ba, umalis kami, parang, tas ang saya pa namin. Alam mo yun? Tapos pagdating sa bahay, yung kinagabihan, biglang may naging issue, may naging problema dahil sa business. Ibang level talaga pala yung hirap kapag yung ka-business partner mo is kamag-anak mo. Hindi naman dahil masama sila, kundi nagmi-mix yung dalawang mundo na dapat sana hiwalay. Yung pamilya at pera. Alam nyo yun? Siyempre, kapag may problema yung... Siyempre, kapag may issue yung isa, damay na lahat. Siyempre, makikisimpatya ka. Diba? At saka talaga pagdating sa pera pala talaga, nag-iiba yung mindset natin. Kumbaga, wala na tayong kinikilala basta kikita tayo ng malaki. Kumbaga kahit maapakan natin yung kamag-anak natin na nag-open, siya mismo yung nagplano, siya mismo yung kumbaga nagsimula ng negosyo. Tapos nung nakita na ng isa't isa yung kitaan na malaki pala dun sa business na yon, parang talo-talo na, parang ang hirap ng ganun, di ba? Kaya yun lang, ngayon ko lang na-realize na hindi pala talaga dapat magkasama yung magkapamilya sa isang negosyo. Tapos ang usapan pa namin, walang masisira sa pera, pero anong nangyari? Dahil sa pera nasira kami. 'Di ba parang ang sakit lang. Tapos kung sino pa yung nagplano, siya pa yung naiwan sa ere. Alam niyo yun, siguro kung naranasan nyo na yun, alam nyo yung pakiramdam namin. Alam nyo yung pakiramdam na wala naman siyang ginawa, hindi siya nanlamang ng kapwa, pero bakit ganun yung ginawa sa kanya? Diba? Kaya yun lang, kung magbi-business tayo, dapat tayo na lang, sarilinin na lang natin, wag na magsama ng mga kamag-anak. Kung hindi kaya, wag simulan.